Paano gawing manual washing machine ang automatic washing machine? Ang lakas ng ikot mga ka-repairman, no? At paano palabasin ng tubig? Siyempre kapag automatic washing machine yan, hindi lalabas ng tubig hanggat walang switch. So eto po mga ka-repairman, no? Yan plug ko muna. Okay, ito po yung wash timer nilagay ko. Tapos i-on mo lang yung switch dito. Ayan, naka-on na para lumabas yung tubig. Pero bago yun, dapat i-plug mo muna sa outlet. Okay, ayun. So ngayon po, dahil nga naka-drain na siya, lalabas na po yung tubig. Ayan po, yung paglabas ng tubig. O, diba? Galing ko. Paano nga ba i-convert ng manual na washing machine itong automatic top load na washing machine? Halimbawa, meron ka nabili sa junk shop ng automatic washing machine, sira yung board, or maraming sensor na lumalabas hindi mo na maayos. Alam nyo ba yung mga automatic washing machine matibay yung motor? Ito po, yung wash timer na ilalagay natin. Ito yung common, yung nag-iisang wire na nakaiwalay. Ito yung dalawang wire na forward at reverse na magkasama. Okay, so bali gagawin po natin ay ganito, no? Buksan mo yung likod. Buksan mo yung taas. Okay, tapos, eto makikita natin, yung wire. Yung wire na to, kasi nga yung board, inalis ko na, no? Kasi nga yung board yung problema. So, ilahin mo ng buo to. Ayan, no? So, mga ka-repairman, talaga pinapakita ko po sa inyo na para mas maliwanag. Ito yung capacitor ng motor natin ng automatic top load washing machine. So, yung value po niya ay meron siyang 14 UF, no? Ngayon, gagawin po natin ganito. Ito yung kulay red na yan, tapos yellow. Yan yung linya ng capacitor. Okay, so madaling salita, konektado na po yan sa mismong motor. Okay, so ngayon, ang gagawin po natin ay ganito, para mas mabilis po tayo. Okay, puputuli ko na po siya dito. Andali, no? Para mas madali po tayo. Ito po kasing wire na to, meron po kasing 5 wire yan sa ilalim. Ituturo ko na mas maliwanag, no? Merong 5 wire yan sa ilalim. Etong dalawang wire na to nakahiwalay, ito yung sa drain motor. Etong tatlong wire na to, ito yung nagpunta sa motor. Ito po, meron siyang 3 wire. Ayan, tama ako, baka repairman, galing ko, no? Ayan, meron kang makikitang yellow, red. Yan po yung linya ng capacitor. Tapos yung kulay green na to, green ba to? O pink? Ayan, colorblind ako mga repairman, no? Ito yung common. Common ng motor. Okay? So ngayon gagawin lang natin mga ka-repairman ay ganito. Okay, so mahirapan po kayo kapag dito ko siya kukunin, no, sa taas. Okay, para mas madali po tayo ay gagawin ko ng mas malinaw. Sandali gagawin ko ng mas malinaw. Gusto ko po talaga malinaw po yung aking mga tinuturo, no? Kahit na masira yung washing machine ko, okay lang. Gusto ko malinaw po na malaman po ninyo. Okay? Ito po yung ating plug, di ba? Plug yan. O tapos, alisin ko yung capacitor. Ito yung capacitor, ikat ko na yan mga repairman, no? So gusto ko po, malinaw po yung aking tinuturo sa inyo. Ayan, no? So ngayon, ikakat ko na po ito sa ilalim, no? Ikat ko na sa ilalim yan. Okay. So para mas maliwanag po tayo, no? Makikita nyo po dito, may dalawang wire. Ito yung yellow, ito yung red. Yan na linya ng capacitor. So, ibig sabihin po, ito yung yellow, ito yung red, ito yung linya ng capacitor. Okay? Maliwanag? Kung puputulin mo siya dito, ayan, no? So, talaga pong inalis mo na lahat, no? Para maliwanag po. Para maliwanag po yung aking tinuturo. Ayan, no? Ayan, mas maliwanag na po ito, mga repairman, no? Okay? So, ikakat ko na po dito yan kasi maraming dugtungan, no? Ayan. Ngayon, babawasan ko pa dito para mas madali nyong makita at maunawaan, no? Ayan. Ayan, yung umapasok kasi yan, no? Ayan, kaya medyo maingay, oh. Umapasok po sa bahay. Ayan, yung gate kinakalampag. Okay? So, bali, ito po gagawin natin. Ayan, no? Ikat ko na po dito, no? Okay? So yung red tsaka yellow, ito yung sa capacitor. Ito yung common. Okay? Ang gagawin po natin ay ganito. Ito yung ating capacitor. Ikakat ko po yung isa, no? Dahil nga po doble. Ito yung red. Ito yung yellow. Okay, tapos kukunin ko yung wash timer po natin. Ito yung wash timer. Okay, ayan mga ka-repairman, no? So napakadali po ng pag-convert ng manual, Ito po yung mas maliwanag na. Yan. So halimbawa, meron kang customer na gusto magpo-convert ng manual. So ganito lang po ang gagawin po ninyo.
Okay, so bali yung araw po ngayon ay November, ano bang araw ko yan? November 6, 2025, no? So hindi po replay yung aking video. Meron po kasi nagsasabi na puro paulit-ulit yung mga video ko. So hindi po, no? Kaya ko lang inuulit para mas lalim maunawaan yung mga bawat ginagawa po natin, no? Gusto ko po talaga lahat ng followers ko ay matuto. Okay, so yun po yung ang gusto ni Jeff Repairman. Okay? Kaya yung pong washing na to talaga sinira ko po para po sa inyo. Ito po yung ayan po, kung ano po yung nakalagay sa inyong capacitor na kulay, ganoon din po ibabalik para hindi kayo mahirapan, no? So lahat po ng 3 wire sa ilalim ng automatic washing machine, yan po yung sa motor. Okay, ito pong dalawang wire na to, ito po yung drain, no? Yung dalawang wire na yan. I-cut ko na po yung dalawang wire, sa drain po yan, no? Drain. Ito naman yung kulay wire na, yung wire na to kulay green. Ito po yung sa ground, no? Ground po yan, ayan, ground, no? So wala pong kwenta yan. Okay? Hindi po ginagamit yan. Okay? So gagawin natin ganito. Alisin ko muna yung drain, ha. Pero bago yon, syempre yung drain, papalabasin ko yung tubig, no? Ito po yung common na sinasabi ko. Yung common, ilalagay po dito sa ating, di ba, dalawang wire yung plug. Lalagay po dito yung common sa isang plug. Tapos, electrical tape, syempre. Tapos, ito po yung ating wash timer. Yung common ng wash timer, ilalagay po dito sa kabilang wire ng plug. Tapos, ito po yung forward tsaka reverse, ilalagay naman po dito. Ayan mga ka-repairman, no? Kaya pansin nyo, yung kulay po nila, mag-iisa lang, red tsaka yellow. Diba? Ang galing ko mga ka-repairman, pero okay lang, kahit magkabaliktad, walang problema. Okay? So ngayon po, lalagyan ko ng electrical tape para safe po tayo, no? So yung isa, hindi ko siya lalagyan na ng electrical tape, no? Okay, lagay ko na parehong tape. Yan. Tapos, lagyan ko ng tape ito, yung isa, for safety. Tapos, tape din dito. Pero syempre, gagawin ko rin yung kanyang drain motor, no? Ito po yung drain motor niya, may drain po yan, no? Kapag ito pinlag sa 220 volts, magdi-drain po yan, no? Tsaka magkukunyak yung dryer niya. Pero bago yon, sa washing muna, yung aking ipapakita. Okay, sa drain po ito, no? Mamaya na po yan. Ngayon, i-plug ko po sa outlet. Ayan, naka-plug na sa outlet, 220 volts. Ngayon po, paikutin ko na yung wash timer, no? Paikutin natin. Ayan, mga ka-repairman, gumagana na, Ayan, gumagana na, di ba? Ang galing ko mga ka-repairman, no? Ayan po, umiikot na yung washing. Ayan, pa-counterclockwise po yan, tapos babalik. Babalik yan. Babalik yan. Ang galing ko mga ka-repairman, no? Okay, so ngayon, paano kung may tubig? Okay? So, lagyan ko ng tubig. Okay, paano lalabas yung tubig kung hindi gumagana yung drain niya? Kasi yung automatic washing machine may drain po yan. Inubo ko. Okay. Ayan po, okay na po yung tubig na yan. Yung tubig po, palalabasin natin, no? Okay. Okay, so yung tubig po nagpunta sa ilalim ng pondo. Ayan, no? So hindi po lumalabas yung tubig kasi nga po yung kanyang drain, no? Hindi pa siya konektado. Okay, so yung gagawin natin, ganito lang po, no? Kukuha tayo ng isang switch. Okay, i-unplug ko muna. Tapos ibalik ko muna yung timer, no? Okay? So ngayon gagawin natin, ito po, 'di ba? Ito yung plug. Ito yung dalawang wire ng plug, no? Huwag mong alisin yung wire na nakakonekta. Ayaw mo lang diyan. So inalis ko lang po yung wire, no? Ay yung electrical tape. Okay? So bali, ito yung drain motor. Yung drain motor na to, ito yung kokonekta sa switch. Kahit alin diyan, okay lang, no? Kahit magkabaligtad. Okay? Tapos, ito naman po ay pupunta dito sa isang wire ng plug. Ito, 'di ba? Dalawang wire ng plug. Ito tsaka ito. No, ito po siya. Tapos yung isang wire ng drain motor, ito po siya. Pupunta naman po dito sa kabila ng wire ng plug. Ayan po mga ka-repairman, ganyan lang kadali. Okay, so ngayon, i-on ko na siya, no? Hindi ko lang kung alin yung on dyan. Ayan, hindi ko na lalagyan ng tape. Ngayon, kapag pag-plug ko dito, kapag naka-on yun, lalabas yung tubig, no? Ayoko kasing hawakan kasi nga 220 volts yan. Subukan natin kung mag-on yung tubig.
Ayan po mga repairman, no? So narinig ko po, nag-click yung kanyang drain motor. Ayan, oh, lumabas yung tubig, oh. Kasi nga po, naka-on yung kanyang switch. Okay, syempre, ino-on mo lang ito kapag tapos ka na maglaba. Oh, galing ko mga repairman, no?